Si Kunon ay isinilang sa isang mayamang pamilya ng Maharlika, ngunit mula pa sa simula ng kanyang buhay, dala na niya ang isang kakilakilabot na sumpa, siya ay bulag. Kailanman ay hindi niya nakita ang mundo sa labas, hindi niya nasaksihan ang mga kulay, hugis, o kahit ang liwanag. Hindi tulad ng karaniwang mga bata, lumaki si Kunon sa ganap na kadiliman, lubos na umaasa sa mga boses at paggabay ng mga taong nasa paligid niya. Sa kabila ng marangyang pamumuhay, maraming tagapaglingkod, at sapat na pag-aalaga, hindi niya naranasan ang kagandahan ng mundong itinuturing na normal ng iba. Isang araw, tinanong ni Kunon ng kanyang butler ng isang simple ngunit masakit na tanong, ano ba ang ibig sabihin ng makakita? Ipinaliwanag ng butler na ang paningin ang nagbibigay daan upang makilala ng tao ang mga hugis, kulay, at anyo ng lahat ng bagay sa paligid. Nang marinig ito, lalo pang nalungkot si Kunon dahil mas lalo nitong ipinakita ang lahat ng kanyang kakulangan. Ang kanyang pagkabulag ay hindi isang karamdaman, kundi bunga ng tinatawag na hero's scar, isang sumpang naipapasa sa dugo ng kanilang angkan. Nag-ugat ang hero's scar sa maalamat na banal na kabalyero na si Histor Haglia, na minsang lumaban at tumalo sa Demon Lord daan-daang taon na ang nakalilipas. Dahil sa malagim na kapalarang ito, madalas siyang kawan ng mga tao, ngunit hindi niya nauunawaan kung bakit iba ang pakikitungo nila sa kanya. Higit sa lahat, nais lamang ni Kunon na tratuhin bilang kapantay ng iba. Ipinanganak si Kunon na may water crest, na nangangahulugang may likas siyang kakayahan sa water magic. Dahil dito, itinalaga ng kanyang pamilya si Gian, isang salamangkera ng water magic, upang turuan siya ng mahika. Hindi maintindihan ni Kunon kung bakit kailangan pa niyang mag-aral ng mahika. Dahil hindi man lang siya makalakad ng mag-isa at umaasa pa sa tulong ng kanyang katulong na si Iko, naniniwala siyang wala ring silbi sa kanya ang mahika. Gayunpaman, sinunod niya ang kanyang pamilya at nagsimula ng mga aralin kay Gian. Masigasig na itinuro ni Gian kay Kunon ang mga pangunahing kaalaman, at hindi nagtagal ay natutunan niya ang kanyang kauna-unahang spell na tinatawag na Ayori, na lumilikha ng isang maliit na katawan ng tubig. Ngunit hindi masabi ni Kunon kung naging matagumpay ba ang spell dahil wala siyang nakikita. Matiyag ang ipinaliwanag ni Gian ang bawat detalye, ang hugis, laki, at galaw ng tubig, upang mabuo ito ni Kunon sa kanyang isipan. Habang nagpapaliwanag, hindi sinasadyang inihambing ni Gian ang laki ng tubig sa isang eyeball at agad siyang humingi ng paumanhin, natatakot na baka nasaktan niya ang damdamin ni Kunon. Sa halip na masaktan ang damdamin, may napagtanto si Kunon na isang mahalagang bagay. Kung kaya niyang lumikha ng tubig, marahil balang araw ay kaya rin niyang lumikha ng mga eyeball gamit ang mahika. Ang kaisipang ito ang nagbigay sa kanya ng isang malinaw na layunin sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Mula sa sandaling iyon, naging masigasig at puno ng pag-asa si Kunon. Sinimulan niyang isipin at imahinasyon ang lahat ng nasa paligid niya, kahit ang pagkain. Maingat niyang sinusuri ang mga sangkap at bumubuo ng mga larawan sa kanyang isipan kung ano ang maaaring itsura ng mga pagkain. Nang makita ni Iko na bigla nang nagkaroon ng interes si Kunon sa pagkain, labis siyang natuwa at lalo pang naging masigla sa pagluluto para sa kanya. Kalaunan, may isa pang guro na itinalaga para kay Kunon na nagngangalang Flora, na siyang nagbabasa ng mga libro para sa kanya. Agad na hiniling ni Kunon na basahin ang kasaysayan, partikular ang kwento ni Histor Haglia. Nag-alinlangan si Flora, dahil naniniwala siyang maaaring masaktan si Kunon sa kwento, ngunit tiniyak ni Kunon sa kanya na nais niyang malaman ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Flora ang digmaan sa pagitan ng bayani at ng Demon Lord, ang sumpang inilagay kay Histor, at kung paano nabuo ang hero's scar. Nahihirapan si Kunon na tanggapin na ang kanyang pagkabulag ay bunga ng isang napakalupit na kapalaran, ngunit sa huli ay pinili niyang magpatuloy sa halip na malugmok sa kawalan ng pag-asa. Nagpatuloy si Kunon sa pagsasanay at hindi nagtagal ay natutunan niyang magpalabas ng maraming water ball ng sabay-sabay. Gayunpaman, napakalaki ng konsumo ng mahika sa lakas ng katawan, at dahil mahina ang kanyang pangangatawan, siya ay bumagsak sa sobrang pagod. Habang kalahating wala sa ulirat, bumulong si Kunon na kailangan pa niya ng higit mas maraming kaalaman at mas maraming lakas. Sa una ay hindi ito naintindihan ni Iko, ngunit agad na ipinaliwanag ni Kunon ang kanyang ibig sabihin. Itinuro ni Iko na halos hindi kumakain si Kunon, kaya naman kulang siya sa lakas. Hinikayat niya itong kumain pa,
at pinaalala na 7 taong gulang pa lamang siya. Sumang-ayon si Kunon at nagsimulang dagdagan ang kanyang pagkain. Nang mapagtanto ni Kunon kung gaano kaina ang kanyang katawan, nagpasya siyang mag-aral ng swordsmanship upang patibayin ang sarili. Buong siglang tumakbo si Iko upang humiling ng isang guro sa espada mula sa ama ni Kunon na si Lord Gerayon. Sa unang pagkakataon, tinawag ni Kunon si Iko sa kanyang pangalan at taos-pusong nagpasalamat sa lahat ng kanyang ginawa para sa kanya. Kinabukasan, dumating si Jian at nadatnan si Kunon na nagsasanay kasama ang sword instructor na si Uro. Namangha si Jian sa laki ng ipinagbago ni Kunon. Noong una niya itong makilala, tila wala itong sigla sa buhay, ngunit ngayon ay maliwanag na ang ngiti nito. Sa oras ng pagsasanay sa mahika, lubos na nagulat si Jian nang makita si Kunon na walang kahirap-hirap na nakapagpalabas ng maraming water ball ng sabay-sabay. Napagtanto niyang si Kunon ay isang pambihirang henyo. Samantala, sa Imperial Castle, ipinaalam kay Prinsesa Mira na handa na ang kanyang karwahe upang ihatid siya sa pakikipagkita sa kanyang kasintahang si Kunon. Kinamumuhian niya ang ideya ng kasal at naniniwalang ganoon din ang nararamdaman ni Kunon. Ang kanilang kasunduan sa pagpapakasal ay inayos dahil si Kunon, bilang tagapagdala ng Hero's Scar, ay may mahalagang papel sa politika. Naalala ni Mira ang una niyang pagkikita kay Kunon noon, bilang isang malungkot at walang interes sa anumang bagay. Ngunit pagdating ni Mira sa mansyon ni Kunon, siya ay labis na nagulat. Sinalubong siya ni Kunon ng isang maliwanag na ngiti. Hindi makapaniwala, tinanong niya si Iko kung si Kunon nga ba talaga iyon, at kinumpirma ito ni Iko. Ipinaliwanag ni Kunon na binago ng mahika ang kanyang buhay. Ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng paglikha ng isang bahaghari sa ibabaw ng ulo ni Mira. Namangha si Mira at sa wakas ay nakita niya si Kunon sa ibang pananaw. Humingi ng paumanhin si Kunon sa kanyang mga naging asal noon at nangakong magbabago. Tinanggap ito ni Mira, at magkasama nilang ginugol ang araw ng masaya. Pagkatapos umalis ni Mira, kapwa sila napaisip sa isa't isa. Pagkatapos nito, sinimulan ni Kunon ang pag-aaral ng asal at wastong pag-uugali sa ilalim ng paggabay ni Flora. Samantala, nahihirapan si Jian kung ano pa ang susunod na ituturo sa kanya, dahil nalampasan na ni Kunon ang lahat ng kanyang inaasahan. Kaya't nagpasya siyang mag-focus sa mas maselang kontrol ng mahika, tulad ng pagbabago ng temperatura at katangian ng tubig. Agad itong naunawaan ni Kunon at nagawa pa niyang lumikha ng tubig na may lasa ng apple juice, dahilan upang mawalan ng masabi si Jian. Unti-unting na-develop ni Kunon ang kakayahang makaramdam ng mga hugis at kalaunan pati mga kulay. Iniulat ito ni Iko kay Lord Gerayon, at ipinaliwanag na kaya na ngayon ni Kunon tukuyin ang mga kulay sa malapitan at kahit magbasa ng teksto sa pamamagitan ng pagdama sa kaibahan ng mga kulay. Mas lalo pang nagsanay si Kunon at lumikha ng isang pulang bowl ang tubig. Nang dumating ang kanyang mga magulang, nawalan siya ng konsentrasyon kaya't bumagsak ang tubig sa kanya. Nang makita ng kanyang ina ang pulang kulay, nahimatay siya, inakalang dugo iyon. Nagalit si Lord Gerayon, sa paniniwalang nagbibiro lamang si Kunon. Dumating si Jian at agad na pagtanto na lalo pang lumakas ang kapangyarihan ni Kunon. Naniniwala siyang maaari siyang maging pinakadakilang salamangkero sa buong kasaysayan. Isang araw, ipinatawag ng pinuno ng bahay ang nakatatandang kapatid na si Iksho sa kanyang silid-aralan. Sa kalmado ngunit seryosong tinig, ipinaliwanag niya na pinag-iisipan niyang ipadala si Kunon, ang bunsong anak, sa isang paaralan para sa mga maharlika. Alam niyang hindi ito magiging madali. Bihirang lumabas ng mansyon si Kunon, at dahil siya ay bulag, maaaring maging napakahirap para sa kanya ang umangkop sa mundo sa labas. Gayunpaman, iyon mismo ang dahilan kung bakit naniniwala ang ama na kailangan talagang pumunta roon si Kunon. Sinabi niya kay Iksho na kailangan niya ang tulong nito upang suportahan at protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Nang marinig ito, naalala ni Iksho ang isang masakit na alaala mula sa nakaraan. Isang araw, noong mas mahina pa si Kunon, sinubukan ni Iksho na ilabas siya upang maglaro. Gusto niyang ipakita kay Kunon na maaari siyang umasa sa kanya. Ngunit sa halip, nagkamali si Iksho. Nadapa si Kunon sa hagdan at nahulog. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ni Iksho ang tunog ng pagbagsak ng kanyang kapatid sa lupa.
Ang kabigwang iyon ay mabigat pa ring pasan ng kanyang puso. Gayunpaman, yumuko si Iksho at nangako sa kanyang ama na sa pagkakataong ito, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan si Kunon. Samantala, si Kunon ay nasa loob ng mansyon, lubos na nakatuon sa pagbabasa ng isang aklat ng mahika. Inilalarawan sa aklat ang isang teknik ng panghuhula gamit ang tubig, kung saan ang isang sisidlang ginamitan ng mahika ay pinupuno ng tubig upang matunton ang mga nawawalang bagay o kahit masilip ang hinaharap. Si Aiko, ang katulong na laging nasa tabi ni Kunon, ay pabirong nagtanong kung kaya bang hanapin ng mahikang iyon ang kabataang nawala sa kanya. Agad na seryosong sumagot si Kunon. Sinabi niya na nasa rurok ng kanyang kagandahan si Aiko sa kasalukuyan, at walang lalaking mangangahas na iwan siya mag-isa. Sinabi pa niya na kung hindi lamang siya anak ng Marks, gugustuhin niyang si Aiko ang maging asawa niya. Tumawa si Aiko at pinaalalahanan siya na 10 taon ang tanda niya kaysa sa kanya. Nagbahagi ang dalawa ng isang magaan na sandali, ngunit naputol ang kanilang usapan nang dumating si Professor Fleur, na nagbabala sa kanila na huwag masyadong magbiro. Ipinaalala niya na naroon siya upang magturo, hindi upang makipaglaro. Di nagtagal, sinimulan ni Fleur ang aralin. Ipinakita ni Kunon ang kanyang pambihirang talino, mabilis na nauunawaan kahit ang mga komplikadong paksa. Napansin ni Fleur kung gaano kadaling sumipsip ng kaalaman si Kunon at kung gaano nakahinag ang kanyang pag-iisip. Sa paglipas ng panahon, itinuro rin ni Fleur kay Kunon kung paano kumilos bilang isang maayos na kabalyerong maharlika. Naalala niya kung paano minsang hiniling ni Aiko na palakihin si Kunon bilang isang ginoong may magandang sense of humor. Sumasang-ayon si Fleur na mahalaga ang humor, ngunit kailangan niyang mag-ingat. Dahil sa katayuan ni Kunon, hindi siya maaaring kumilos ng pabaya o magaan nang walang iniisip. Gayunpaman, inaamin ni Fleur na si Kunon ay naging mas kaaya-aya at mas madaling lapitan kaysa dati. Maya-maya, nakatanggap si Kunon ng isang inumin. Sa pag-amoy pa lamang ng aroma, nahulaan niyang ito ay isang 12 taong gulang na produkto mula sa bagong kaharian. Itinuwid siya ni Aiko at ipinaliwanag na ito ay isa palang pambansang alak mula sa Hoglia. Nang sumapit ang gabi, naglakad pa uwi sina Kunon at Aiko sa malamig na kagubatan. Dahil sa mababang temperatura, nakaramdam ng hindi komportable si Aiko, kaya hiniling niya kay Kunon na may gawin tungkol dito. Bilang tugon, lumikha si Kunon ng 2 mainit na bola ng tubig at binalot ang mga ito ng napakalambot at elastikong lamad. Nang idikit iyon ni Aiko sa kanyang mukha, agad siyang nahulog ang loob sa pakiramdam. Ipinaliwanag ni Kunon na dinisenyo niya ang mga iyon upang maging banayad at kaaya-aya. Pagkatapos ay binago ni Kunon ang paksa at binanggit na nais siyang kausapin ng kanyang ama. Naisip niya kung siya ba ay mapapagalitan. Sinabi ni Aiko na duda siya roon, at naniniwala siyang natutunan na ni Kunon ang kanyang aral matapos ang insidente ng higanteng pulang bola. Sumagot si Kunon na ginawa lamang niya iyon dahil iminungkahi ni Aiko na gumawa siya ng isang bagay na kapansin-pansin. Inamin naman ni Aiko na baka sumobra siya noon. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Baron, ang Katie wala, at di nagtagal ay dumating din si Iksho, nakakababa lamang mula sa 2nd palapag. Habang naglalakad sila sa bulwagan, tinanong ni Iksho kung hindi na ba talaga kailangan ni Kunon na gabayan pa sa pamamagitan ng kamay. Kalmadong sumagot si Kunon na kayanan niyang maramdaman ang karamihan sa kanyang paligid. Nang makita ang paglaking ito, pinuri ni Iksho kung gaano nakalaki ang ipinagmature ni Kunon. Di nagtagal, dinala ang magkapatid sa harap ng kanilang mga magulang. Ipinaliwanag ng kanilang ama na natapos na ni Kunon ang mga pag-aaral na katumbas ng tinuturo sa isang paaralan ng mga maharlika. Gayunpaman, tinanong pa rin niya kung nais ba ni Kunon na pormal na pumasok sa paaralan. Tumanggi si Kunon at sinabi niyang naniniwala siyang magiging abala lamang sa iba ang kanyang presensya at mas gugustuhin niyang ituon ng pansin sa ibang mga bagay. Iginiit ng ama na nais niyang mabuhay si Kunon ng malaya, ngunit pinaalalahanan siya na ang lahat ng anak ng maharlika ay kinakailangang pumasok sa paaralan. Opisyal, itinuturing na si Kunon bilang isang estudyante. Subalit dahil sa pahintulot ng hari, mayroon siyang espesyal na exemption. Gayunpaman, hinikayat ng Mark si Kunon na pag-isipang mabuti ang kanyang kinabukasan.
Hindi ito naunawaan ni Kunon at nagsimula siyang magpaliwanag na maayos niyang pinamamahalaan ang kanyang allowance at palagi niyang iniisip ang kapakanan ng iba, maliban na lamang noong pinasabog niya ang higanteng pulang bola at ginawang parang lugar ng handog na hayop ang bakuran. Sa pag-alaala nito, kinabahan siya. Sumang-ayon ang kanyang ama na iyon ay hindi mapapatawad, ngunit nilinaw niyang hindi iyon ang tinutukoy niya. Ang tinutukoy niya ay si Prinsesa Mira. Ipinaliwanag ng Marx na ang mga maharlikang nabibigong gampanan ang kanilang mga tungkulin ay napag-iiwanan sa lipunan. Dahil kay Kunon, maaaring maapektuhan ang magiging posisyon ni Prinsesa Mira sa hinaharap. Nang marinig ito, pumayag si Kunon na pumasok sa paaralan, kahit pa itinuturing niya itong isang abala. Nagmungkahi ang kanyang ama ng isang alternatibo, maaari namang kunin ni Kunon ang mga pagsusulit sa promosyon. Kapag naipasa niya ang lahat ng 5, makakatanggap siya ng diploma ng pagtatapos at kakailanganin na lamang pumasok sa paaralan tuwing araw ng pagsusulit. Ipinaliwanag ni Iksho na siya at si Mira ay magtatapos din sa susunod na pagsusulit, kaya sabay-sabay nilang kukunin iyon. Sinabi ng kanilang ina na kailangan nilang ihanda agad si Kunon sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagong damit, sapatos, at mga Amerikana. Tinawag niya si Aiko upang tumulong. Matapos silang umalis, sinabi ng Marx kay Iksho na ang iba pang mga kasapi ng pamilya ng hari ay nag-aaral din sa parehong paaralan. Tiniyak ni Iksho sa kanya na magiging maayos ang lahat. Di naglaon, nakilala ni Kunon si Prinsesa Mira, na ngayon ay tinitingnan siya sa ibang pananaw. Namumula ang kanyang mukha habang tinatanong kung totoo bang papasok na siya sa paaralan. Kinumpirma ni Kunon na pupunta lamang siya tuwing mga araw ng pagsusulit at inamin na hindi niya talaga nauunawaan kung ano ang paaralan. Nangako si Mira na mananatili siya sa kanyang tabi araw-araw. Nag-alala si Kunon na baka magselos ang mga lalaking may gusto kay Mira. Iginiit ni Mira na hindi iyon magiging problema. Nang tanungin ni Kunon kung ganoon nga ba talaga siya kasikat, nasaktan ang damdamin ni Mira at buong pagmamalaki niyang idineklara na marami ang humahanga sa kanya. Bilang paghahanda sa posibleng gulo, naisip ni Kunon na bumili ng isang wand para sa sariling depensa. Sa araw ng pag-alis, nagpakita siya suot ang kanyang mga bagong damit, at labis na nasabik si Aiko sa kung gaano siya kaganda tingnan. Sa loob ng karwahe, ginamit ni Kunon ang mahikang tubig upang ganap na patatagin ang mga gulong. Napansin ni Iksho na hindi man lang umuuga ang karwahe. Tinanong ni Iksho kung nakakaramdam ba si Kunon ng kaba sa pag-alis ng tahanan. Sinabi ni Kunon na kalmado siya. Naalala niya kung paano niya minsang ninais na maglaho, ngunit ngayon ay determinado na siyang mabuhay anuman ang mangyari. Nang idagdag niya na mabubuhay siya kahit pamamatay ang buong sangkatauhan, nakaramdam ng hindi komportable si Iksho. Ipinaliwanag ni Kunon na ang ibig lamang niyang sabihin ay mabubuhay siya ng napakahabang panahon. Pilit namang nagpanggap si Iksho na normal lang ang lahat. Pagdating nila sa paaralan, naramdaman ni Kunon ang dami ng mga taong nasa paligid. Tinapak niya ang lupa gamit ang kanyang wand hanggang sa tumakbo si Mira upang salubungin siya. Nagpalitan sila ng mga pabirong papuri, na lalo pang nagpakailang kay Iksho. Bigla namang tumigil si Kunon, nabigatan sa dami ng tao sa paligid. Ngunit pinatatag niya ang loob at nagpatuloy, hinihiling kay Mira na gabayan siya. Hinawakan niya ang kamay nito. Sa loob ng paaralan, isang naghihintay si Gerong Cast. May narinig siyang mga balita na si Kunon, ang ikalawang anak ng Marx at tagapagdala ng peklat ng bayani, ay labis na mahiyain. Nang magpakita si Kunon, agad niyang nabighani ang lahat. Ipinakilala ni Cast ang sarili bilang kanyang magiging gabay. Kakaiba ang ikinilos ni Kunon nang igiit niyang siya ay isang babae sa sandaling iyon. Lubos na nalito si Cast, ngunit nailigtas siya ng pagring ng kampana. Kalaunan, ibinigay ni Cast kay Kunon ang pagsusulit sa promosyon. Sa kabila ng walang tigil niyang pagsasalita ng kung ano-ano, nasagot ni Kunon ng tama ang bawat tanong. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa kantina kasama si Mira, ngunit hinarang sila ni Prinsipe Lyle, ang nakatatandang kapatid ni Mira. Biglang tumaas ang tensyon. Upang makatakas, palihim na wisikan ni Kunon ng tubig ang pantalon ni Lyle, na nagmukhang parabang napaihi ito. Dahil sa matinding kahihiyan, napilitan si Lyle na umatras. Pagkaraan, casual na tinanong ni Kunon kung sino ang lalaking iyon. Ipinaliwanag ni Mira na iyon ang kanyang kapatid, ang ika-6 na prinsipe ng Hoglia.
Sinabi ni Kunon na nagpapasalamat siyang si Iksho ang kanyang kapatid sa halip. Si Iksho naman ay napaisip lamang kung paano niya ipaliliwanag ang lahat ng ito sa kanilang ama. Samantala, patuloy na nag-aalab ang galit ni Lyle, na tila nangangako ng mga tunggalian sa hinaharap. Dahil sa matinding kahihiyang dulot ng naunang insidente, nangako si Prinsipe Lyle ng paghihiganti kina Kunon at Mira. Samantala, magkasamang naghalian sina Kunon at Mira habang tinatanong ni Kunon kung bakit ang isang maharlika tulad ni Lyle ay kulang sa pangunahing asal, sapagkat naniniwala siyang ang may ganitong ranggo ay hindi dapat gumagamit ng karahasan. Ipinaliwanag ni Mira na ang malupit na pag-uugali ng kanyang kapatid ay paraan nito upang kontrolin siya. Bilang ika-9 na prinsesa at si Lyle bilang ika-6 na prinsipe, mas mataas ang tradisyonal na katayuan nito. Gayunpaman, dahil sa pagkakatali ni Mira sa bayaning si Scar, na ngayoy nabunyag na isang pandaigdigang antas na salamangkero, tumaas ang kanyang estado, kaya naniniwala si Mira na naiinggit si Lyle. Naunawaan ni Kunon ang maselang sitwasyon at nagpasalamat na kapiling niya si Mira. Nais niyang humingi ng paumanhin kay Prinsipe Lyle dahil sa publikong kahihiyang idinulot niya rito, ngunit mariing pinigilan ni Iksho at Mira ang ideyang iyon. Kalaunan, dumalo si Kunon sa kanyang huling aralin sa mahika kay Ginny, na nagturo sa kanya kung paano maramdaman ang densidad ng isang bagay upang mas pinuhin ang mga pagbabagong mahikal. Dahil dito, naengganyo si Kunon at nagsimulang mangalap ng mga halimbawa, hinahawakan ang lahat ng bagay sa paligid niya. Pagdating sa akademya, marahan niyang tinapak ang kabayong humihila sa kanyang karwahe upang masukat ang densidad at lalim nito. Tinanong ni Iksho kung ano ang sinusubukan niyang gawin, ngunit kahit ipinaliwanag ni Kunon, nabigo pa ring maunawaan ni Iksho. Dumating si Mira upang salubungin sila, at bilang isang tunay na ginoo, sinabi ni Kunon na ang marinig ang kanyang tinig ay naglaho ng lahat ng kalungkutan sa kanyang buhay. Pinangunahan ni Profesor Cass ang tatlo patungo sa bulwagan ng pagsusulit para sa kanilang panghuling eksam. Sa loob, ang dagsa ng mga estudyante ay nagparamdam kay Kunon na parabang tuluyan na siyang nakapasok sa isang tunay na paaralan. Pabirong naghinagpis siya na hindi na siya makakapagbahagi ng pribadong silid kay Cass, ngunit binaliwala niya ang kanyang biro at simple lamang siyang nagpaabot ng good luck. Nagtaka si Iksho kung paano nakakapagsalita si Kunon ng ganoon ka-relax kay Profesor Cass. Ipinaliwanag ni Kunon na naging malapit sila noong mga paunang pagsusulit, kung saan ibinahagi ni Cass na naging guro siya dahil ang kanyang high school crush ay nag-apply rin. Siya ang pumasa, ang lalaki ang bumagsak, at natapos ang kanilang romansa bago pa man ito nagsimula. Nang marinig ito, tahimik na napaisip sina Mira at Iksho kung sino ang magbabahagi ng ganitong kwento sa isang 8 taong gulang. Di naglaon, ilang estudyante ang lumapit kay Mira upang ipakilala sila sa kanyang kasintahang si Kunon. Nagulat si Kunon sa bigla niyang kasikatan, ngunit ipinakilala pa rin niya ang sarili ng may labis na kagandahang asal, na ikinamangha ng lahat. Nang malaman niyang mga kaibigan sila ni Miraka, nakaramdam siya ng ginhawa, dahil inakala niyang wala ni ang kanyang kapatid o ang kanyang kasintahan na may mga kaibigan sa akademya. Ipinaliwanag ni Mira na marami siyang kaibigan, ngunit hiniling niyang manatili muna silang malayo upang lubos niyang ma-enjoy ang buhay eskwela na kasama lamang si Kunon. Pinahalagahan ni Kunon ang pagiging maalalahanin ni Miraka at muling nagpahayag ng kanyang ginhawa na ang 2 taong mahalaga sa kanya ay hindi mga nag-iisang itinaboy na walang kaibigan. Samantala, hinihikayat ng mga kaibigan ni Prinsipe Lyle na sumama siya sa kanila para sa pagsusulit, ngunit tumanggi siya, nananatiling nag-aalab sa galit. Inakala niyang hindi magsisimula ang eksam nang wala siya at wala siyang pakialam kahit mapilitang maghintay ang mga propesor. Matapos ang paulit-ulit na pamimilit, napilitan din siyang sumama sa kanila. Nagsimula ang pagsusulit, at gumalaw si Kunon upang umupo sa tabi ni Mira, ngunit biglang tumayo si Prinsipe Lyle sa pagitan nila, dahilan upang maghinala ang lahat ng panibagong gulo. Si Profesor Cass, na iritado na sa kanyang asal, ay pinigilan ang sarili at magalang na hiniling kay Lyle na bumalik sa kanyang upuan. Bago pa siya makapagreklamo, hinawakan ni Kunon ang kanyang kamay at masiglang nagpakilala, ikinayang hindi sila nakapagkakilala ng maayos noong nakaraang araw at ipinahayag ang kanyang kasiyahan na magawa iyon ngayon. Inutusan ni Lyle si Kunon na bitawan siya, ngunit patuloy pa rin itong nakipagkamay, iginigiit na tanggapin siya bilang magiging bayaw niya. Ipinaalala ni Lyle kay Kunon na siya ay isang prinsipe,
At kahit ang bayaning si Scar ay kailangang humingi ng pahintulot bago makipag-usap o humawak sa isang maharlika. Ngumiti lamang si Kunon, kinuskos ang kamay ni Lyle at tinanong kung mayroon ba itong mukhang panlalaki. Namula sa matinding hiya si Lyle at humarap kay Mira, hinihingi na malaman kung ano ang mali sa kanya. Nang sumabog sa halakhakan ang klase dahil sa naging reaksyon ni Lyle, lalo pa siyang napahiya, umupo na lamang, at tahimik na tinapos ang pagsusulit. Matapos kolektahin ang mga sagutang papel, inanunsyo ni Profesor Cass na lahat ng estudyante ay pumasa. Ikinatuwa ni Kunon na sabay silang gagraduate ni Mira. Habang umaalis siya kasama si Iksho, umaasa siyang muli niyang makatagpo ang mga kaibigang nakilala niya noong araw na iyon. Kapansin-pansin, si Prinsipe Lyle ay wala na ang galit at tila inaabangan pa ang muling pagkikita nila ng kakaibang batang ito na lubhang kawili-wili. Bumalik si Kunon sa tahanan ni Ginny upang ipagpatuloy ang kanyang karaniwang pagsasanay. Inutusan siya ni Ginny na lumikha ng isang ipu-ipo, at gamit ang kanyang mahikang tubig, bumuo siya ng tubig at hinati ito sa hindi mabilang na patak. Pagkatapos, sinabi ni Ginny na lagyan ito ng kulay, na agad niyang ginawa, at sinundan ng pagdagdag ng tekstura, isang gawaing madali niyang natapos. Nabigla si Ginny sa bilis ng kanyang pag-unlad, ngunit ipinaliwanag ni Kunon na may bago siyang natutunan sa paaralan matapos hawakan ang ibong nasa bintana at nais niya itong ipakita. Gamit ang kanyang kakayahan, hinubog niya ang isang ibong gawa sa tubig at inutusan itong lumipad. Nang makita itong pumailan lang, napaluhod sa gulat si Ginny, nahulog ang aklat mula sa kanyang mga kamay. Sinabi niyang kailangan niyang makipag-usap sa kanya. Sa pag-aakalang nais niyang ipagdiwang ang kanyang pagtatapos, sinabi ni Kunon na tungkulin ng isang lalaki ang ganoong mga kilos. Mariing iginiit ni Ginny na hindi iyon ang dahilan ng kanyang pagtawag at sinabi kay Kunon na ihanda niya ang kanyang puso sa sasabihin nito. Ramdam ang bigat ng usapan, hiniling ni Kunon kay Iko na umalis muna. Kahit pabiro pa rin, tinanong niya kung balak ba ni Ginny na ibunyag na siya ay isang prinsesang diwata na babalik sa kanyang tahanan, ngunit hindi iyon ang kanyang pakay. Matatag siyang ibinalik ni Ginny sa realidad at ipinahayag na wala na siyang maituturo pa sa kanya. Inamin niyang mas malakas na ngayon si Kunon kaysa sa kanya, at ang mga teknik na dati niyang binuo para sa pagsasanay nito ay wala na ring saysay. Bilang resulta, hindi na niya itinuturing ang sarili niyang karapat-dapat na maging guro niya at naniniwala na panahon na upang itigil ang panlilinlang sa kanya upang makahanap siya ng tunay na karapat-dapat na magturo. Labis siyang nasaktan sa kanyang mga salita, ngunit patuloy niyang pinapakita na siya'y nagsasabi lamang ng katotohanan. Ipinaliwanag niya na ginubugol niya ang maraming gabi sa pag-iisip ng mga aralin para sa kanya, at unti-unti nang naabot ng kanyang mga simpleng teknik ang hangganan. Bilang tugon, sinabi niya na higit pa sa pagtuturo ang naibigay nito sa kanya. Naalala niya ang kanilang unang aralin, nang turuan siya ni Ginny ng mahikang tubig at inilalarawan ang tubig na kasing laki ng mata, isang palitan na nagbigay sa kanya ng lakas upang mabuhay. Iniligtas siya nito. Sa pag-aakala na pera marahil ang dahilan, inalok niyang hilingin sa kanyang ama na itaas ang kanyang sahod. Tumanggi ito, sinasabing higit na kumikita siya kaysa sa nararapat at nakakaramdam ng pagkakasala sa pagtanggap ng ganoong sweldo nang walang ginagawang kapakinabangan. Lumapit siya, hinawakan ang kanyang mga balikat at sinabi na mas makikinabang siya sa isang bihasang guro na makakatulong sa kanya maabot ang tunay niyang potensyal. Nang lumuhad siya upang magpaalam, kumakapit ang mga nilikhang hayop tubig sa kanya, hinihikayat siyang manatili, ngunit tumanggi siya, sinasabing hindi na makakatulong ang kanyang mga trick. Iginiit niya na ang mismong mga trick na iyon ang kailangan niya. Gayunpaman, nabigo ang kanyang mga panawagan. Matapos niyang gawin ang kanyang desisyon, umalis siya nang hindi lumilingon. Sa labas ng kastilyo, tumalikod si Ginny at inamin na taglay ni Kunon ang talento at disiplina upang maging isang pambihirang salamangkero. Pinagnilayan niya ang walang sawang pagsasanay nito at inamin na, sa kabila ng pae ng sumpa ng bayani, na pagtagumpayan ni Kunon ang kanyang kahinaan sa pamamagitan ng matinding pagsusumikap. Determinado na hindi mahuli sa kanya, nangako siyang pagyamanin din ang kanyang sariling kakayahan. Kalaunan, nakatagpo ni Iko si Kunon at ipinaalam na si Lady Flora, ang kanyang guro sa elementarya, ay umalis na rin. Ipinaliwanag niya na umalis si Flora dahil nakagraduate na si Kunon at hindi na kailangan ang mga batayang aralin.
Nang magtanong siya kung bakit hindi naghintay si Flora upang magpaalam, sinabi ni Iko na natakot si Flora na magiging masyadong emosyonal ang pamamaalam. Dahil sa pagiging maalalahanin, nangako si Kuno na susulatan siya ng liham. Biro ni Iko, iminungkahi niyang tanungin ni Kunon si Flora kung may kilala itong gwapo at may mataas na kita na pwede niyang pakasalan. Nang malaman niyang balak din ni Iko magpakasal at iwan siya, labis na nasaktan si Kunon. Iginiit ni Iko na magiging maayos siya, ngunit pakiramdam ni Kunon ay iniwan siya, wala na si Jeannie, umalis na si Flora, at ngayon ay pinag-uusapan ni Iko ang pag-aasawa. Napagpasyahan niyang huwag isama ang mungkahing iyon sa kanyang liham. Sa hapunan kasama ang kanyang mga magulang, ipinaliwanag ni Kunon na hinikayat siya ni Jeannie na humanap ng mas bihasang salamangkero na magtuturo sa kanya, at inamin nitong hindi niya nararapat maging guro. Tinanong niya kung may kilala silang angkop. Naalala ni Iksho ang isang salamangkero na narinig niya noon sa akademya. Bagaman hindi niya maalala ang buong pangalan, nagbigay ang kanyang paglalarawan kay Kunon at sa kanyang ina ng sapat na impormasyon upang makilala siya bilang si Ziani, ang Royal Sorcerer. Agad na hiniling ni Kunon na maging kanyang guro si Ziani, ngunit pinigilan siya ni Gurayon, na pinaalalahanan siya na si Ziani ay naglilingkod lamang sa pamilya hari. Ang mga Royal Sorcerer ay tumutugon lamang sa hari at sa pamilya hari, kaya wala silang kontrol ang ibang maharlika, lalo na ang posibilidad na matawag sa isang pribadong kastilyo. Nakipagtalo si Kunon kay Gurayon, pinaalala ang kanyang malapit na ugnayan sa hari at iminungkahi na gamitin iyon upang makuha si Ziani. Nang tumanggi si Gurayon, nagmungkahi si Kunon ng plano na sundan siya sa palasyo, mawala, at matuklasan ng mga Royal Sorcerer, natatanggap sa kanya bilang disipulo, isang planong lubhang may kahinaan. Agad na itinuro ni Gurayon ang kabaliwan nito, ngunit naniniwala ang ina ni Kunon sa kanyang anak. Madali siyang nahikayat ng mga kahilingan ng anak, at si Gurayon, sa kabilang banda, ay nahikayat ng ina. Sa huli, nakumbinsi niya si Gurayon na kahit man lang maghain ng petisyon sa hari. Bagaman walang ipinangakong garantiya, nagsumite si Gurayon ng formal na kahilingan para kay Ziani. Sa palasyo, isang prinsesa ang naghatid ng petisyon ni Gurayon sa Grandmaster, na napailing sa kapal ng mukha ng isang maharlika na humihiling ng Royal Sorcerer. Nang idagdag ng prinsesa na ang bata ay fiancé ng kanyang kapatid na babae, agad na nakilala ng Grandmaster na si Kunon ito, at namutla siya sa gulat. Ilang araw ang lumipas, at sa wakas ay nakatanggap si Kunon ng tawag mula sa palasyo ng hari upang humarap sa Royal Sorcerer. Sumakay siya sa isang karwahe kasama ang kanyang ama, na halatang nasisiyahan sa naging takbo ng mga pangyayari. Sinabi ni Kunon na tiyak na matibay ang ugnayan ng hari at ng kanyang ama kung kaya't madaling naibigay ang ganitong kahilingan. Ngunit itinama siya ng kanyang ama, at ipinaliwanag na ang tunay na dahilan ay ang punong salamangkero ng korte, na labis na naakit sa kakayahan ni Kunon at nais siyang makilala ng personal. Pagkatapos, tinanong ng kanyang ama kung anong uri ng mahika na ang kaya niyang gamitin ngayon. Agad na nagbigkas si Kunon ng isang orasayon, at bumuo ng isang maliit na bowl ang tubig na mabilis na naganyong isang itim na pusa, na naupo sa kanyang kandangan. Namangha ang kanyang ama, sinabing hindi niya akalaing kayang makagawa ng ganoon ang mahika, at sinimulan niyang haplasan ang kuting. Lalo siyang nagulat nang mapansin niyang hindi ito parang mahika o tubig, kundi isang karaniwang pasang makikita lang sa kalye. Ipinaliwanag ni Kunon na kamakailan lamang niya napaayos ang itsura ng hayop. Dati, ang mga nilalang na kanyang nililikha ay ganap na malinaw, ngunit ngayon ay natutuhan na niyang baguhin ang kanilang kulay ayon sa kanyang nais. Masayang nakipaglaro ang kanyang ama sa pusa, kaya tinanong ni Kunon kung maaari ba silang kumuha ng totoong pusa para sa kanilang tahanan. Tulad ng isang tipikal na ama, tumanggi siya, sinasabing mag-iiwan lang ng kalat ang mga pusa, baka pa siya madapa, at posibleng masaktan. Dagdag pa niya, mas gusto raw ng ina ni Kunon ang mga aso, kaya wala na siyang karapatang pumili ng isa pang alagang hayop. Hindi nagtagal ay nakapasok sila sa kabisera at sinalubong sila ni Ray, isang dalagang may pilak na buhok na siyang ikalawang prinsesa ng kaharian at nakatatandang kapatid ni Marie. Magiliw siyang binati ni Kunon, sinabing maswerte siya na magkaroon ng ganoon kagandang babae bilang hipag. Sandaling napaisip ang kanyang ama kung medyo masyado bang matapang ang kanyang anak, ngunit agad din niyang binaliwala ang kaisipang iyon.
Ngumiti si Ray at sinabing marami na siyang narinig tungkol kay Kunon mula sa kanyang nakababatang kapatid at nais niya itong makausap ng mas matagal. Napansin niya ang pusa at tinanong kung kailangan ba nito ng espesyal na pagkain. Nang ibaba ng ama ni Kunon ang pusa, pinawi ni Kunon ang mahika at ang pusa ay bumalik lamang sa isang payak na lublab ng tubig. Doon napagtanto ni Ray na mas bihasa pala si Kunon kaysa sa una niyang inakala. Habang nanghihinayang ang kanyang ama na hindi niya man lang napangalanan ng pusa, inalok naman ni Ray na samahan si Kunon patungo sa Black Tower. Sinabi ng kanyang ama na makikipag-usap muna siya sa hari at saka uuwi. Sinabi ni Kunon na huwag siyang mag-alala, at idinagdag na pagkatapos ng Black Tower ay balak niyang dalawin si Marie at marahil ay yayain ito sa isang tipanan. Hinikayat siya ng kanyang ama na mag-enjoy at nangakong mag-aayos ng karwahe anumang oras na nais niyang bumalik. Pinangunahan ni Ray si Kunon patungo sa Black Tower at tinanong siya habang naglalakad kung komportable ba siya o kung kailangan niya ng tulong. Sinabi ni Kunon na ayos siya at agad siyang nagpakawala ng sunod-sunod na mga tanong, dahilan upang malito si Ray sa halos Stephen Hawking level na lalim ng kanyang kaalaman sa mahika. Sinabi niya na hindi angkop ang ganoong ka-advance na talakayan habang naglalakad, at sa halip ay tinanong kung alam ba niya kung ilang anak ang kasalukuyang hari. Inamin ni Kunon na hindi niya iyon kailanman naisip. Ipinaliwanag ni Ray na ang hari ay may 7 prinsipe at 10 prinsesa. Siya mismo ang ikalawang prinsesa, samantalang si Marie ay ang ika-9. Mas mahalaga pa rito, ang sistema ng pagmamana ng trono sa kaharian ay hindi sumusunod sa karaniwang tuntunin na napupunta ito sa panganay na anak na lalaki. Sa halip, ito ay batay sa meritokrasya, kung saan hinuhusgahan ang lahat ng prinsipe at prinsesa ayon sa kanilang kakayahan, talento, at dedikasyon sa kanilang napiling landas. Dahil dito, kahit ang pinakabata ay may pantay na pagkakataong magmana ng trono. Dagdag pa niya, tinalikuran na niya ang kanyang karapatan sa trono sa pagpili ng landas bilang isang salamangkero, at ngayon ay nakatuon na lamang sa pagpapaunlad ng kanyang kakayahan upang maging isa sa pinakamahuhusay na wizard ng kaharian. Habang dumaraan sila sa pasilyo, isang kakaibang pakiramdam ang humila sa pansin ni Kunon patungo sa isang bintana, kung saan siya tumitig sa isang madilim na tore at naramdaman ang hindi mabilang na nilalang na may mahika. Di nagtagal, binalaan siya ni Ray tungkol sa maliit ngunit posibleng tsansang madamay siya sa tunggalian ng pagmamana ng trono. Pinayuhan niya si Kunon na huwag munang kumampi sa alinmang paksayon hanggat hindi siya tiyak sa kanyang magiging landas, at nagbabala rin na huwag kailanman magsabi ng anumang maaaring magamit laban sa kanya sa hinaharap. Bilang kapalit sa mahalagang payo, nagpasya si Kunon na suklian ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang espesyal na mahika. Pinatigil niya ang isang manipis na patong ng tubig sa ilalim ng kanyang sapatos, na nagbunga ng yelo na nagpapahintulot sa kanya na dumulas na parang nag-skate. Gustong-gusto ni Ray ang ideya at sabik na hiniling na subukan din ito. Ipinataw ni Kunon ang orasayon sa kanya, at nagsimula silang magkarera sa mga pasilyo, dumulas ng ligaw habang hinahabol sila ng mga gwardya, na ayaw ng panganib ang prinsesa. Madali nilang nalampasan ang mga gwardya, ngunit nauubos ang kanilang swerte nang may isang kabalyero na makakita sa kanila at humabol. Tinanong ni Kunon kung dapat ba silang huminto, ngunit dahil masyado namang nag-e-enjoy si Ray, iginiit niyang kaya nilang talunin ang kabalyero. Nagkamali siya, at nahuli sila ng kabalyero, hinayla sa hardin para sa isang matinding pagsaway. Pagkatapos, isinama sila sa tore, kung saan ipinakilala si Etch, ang punong salamangkero ng kaharian, kay Kunon. Namangha si Kunon sa kanyang presensya, at naisip kung gaano kalawak ang mundo talaga. Akala niya dati nakahanga-hanga ang mahika ni Ray, ngunit si Etch ay nasa isang ganap na ibang antas. Agad na tinanong ni Etch kung ipinanganak si Kunon na may water crest. Kinumpirma ito ni Kunon, at inamin na kakaunti lamang ang alam niya tungkol sa mga crest. Ipinaliwanag ni Etch na may 7 uri, apoy, tubig, lupa, hangin, liwanag, dilim, at void, na bawat isa ay kaugnay ng mahikal na pagkahilig. Ang bawat crest ay may ranggo mula 1 hanggang 5 bituin, kaya ang 2 bituin ni Kunon ay itinuturing na karaniwan. Sumagot si Ray na isa rin siyang 2 bituin na wind mage. Agad na naunawaan ni Kunon, sinasabing ramdam niya ito, sila ni Ray ay parang processed cheese, samantalang si Etch ay isang aged wheel ng artisan parmesan. Pumayag si Etch na akma ang paghahambing at ibinunyag na siya ay isang 4-star mage.
Agad pagkatapos, dinala niya sila sa training ground sa ibaba at sinabi kay Kunon na susubukan niya ang kanyang kakayahan sa mahika. Nakaramdam si Kunon ng kaunting takot, iniisip kung baka kung pumasa siya, magkakaroon siya ng Royal Mage bilang tutor, ngunit wala siyang panahon para ito'y pag-isipan. Tinawag ni Etch ang isang nakatatandang estudyante, isa ring Royal Mage, at inutusan siyang ipakita ang kanyang water magic. Nagbigkas ang mage ng orasayon, at libu-libong patak ng tubig ang sumabog sa hangin, bumubuo ng isang makinang na pattern. Pagkatapos, hinarap ni Etch si Kunon at sinabi na labanan niya ang mahika ng batang lalaki gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Naalala ni Kunon ang sinabi ni Jen na kaya niyang hindi lamang lumikha ng tubig, kundi pati manipulahin ang tubig na nasa paligid. Hindi iyon naging problema noon, ngunit hindi pa niya nasubukang kontrolin ang tubig na nilikha ng ibang mage. Napagtanto niya na nagbigay si Etch ng hamon na hindi pa nila naiisip ni Jen, kaya't kinailangan niyang umangkop agad-agad. Nagpa siya si Kunon na subukan, at agad na sinubukang agawin ang kontrol mula sa silver-haired mage. Sa una, tila posible, ngunit hindi naglaon ay nahirapan siya ng labanan ng mga patak ang kanyang mahika, mahigpit na hawak ng kapangyarihan ng ibang mage. Masusing pinanood ni Etch, kitang-kita ang kanyang pagka-interes sa susunod na mangyayari. Ngunit si Kunon ay hindi basta sumusuko. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagsubok, at sa pagkagulat ng lahat, nagawa niyang agawin ang kontrol sa dalawang bola ng tubig mula sa bihasang mage bago pinahinto ni Etch ang pagsusulit. Bumagsak si Kunon sa kanyang mga tuhod, hinihingal, habang inamin ng silver-haired mage na hindi niya inakala na isang simpleng bata ang makakaya niyang agawin ang dalawa sa kanyang mga nilikha. Lumingon siya kay Etch at inalok na kunin si Kunon bilang kanyang mag-aaral, ngunit sabay-sabay na nagsalita ang iba pang mga mage, bawat isa'y nagnanais na maging guro ni Kunon. Pinatahimik sila ni Etch, sinabing nais niyang makita kung ano pa ang kaya ni Kunon, at sinabi sa kanya na lumikha ng isang bagay ayon sa kanyang sariling disenyo. Agad na bumuo si Kunon ng isang trampoline mula sa water magic, at nagsimulang tumalbog si Etch dito, kitang-kitang nag-e-enjoy siya. Nakalay na pang ibang mage, sabik na subukan ito at maintindihan kung paano ito gumagana upang kanilang makopya. Pagkatapos, hiniling ni Etch kay Kunon na manatili sa kastilyo ng isang gabi upang higit pang subukin ang kanyang kakayahan. Humingi si Kunon ng paumanhin, sinabing mayroon na siyang dinner date kay Marie. Sa sandaling iyon, tinanong ni Ray kung kaya niyang lumikha ng ibang hayop, o maging ng mga tao. Sinabi ni Kunon na kaya niyang gawin pareho, at agad niyang binuo ang isang human-shaped na manika mula sa tubig na kahawig ng kanyang maid. Hindi pa ito perpekto, medyo translucent, at ang galaw ay hindi maayos. Tinanong ng silver-haired mage kung kaya ba ng manika na gumawa ng mga aksyon. Naalala ni Kunon na sinubukan na niyang paliparin ang mga ito noon, ngunit hindi maganda ang resulta, dahil mukhang katawa-tawa ang manika habang gumagawa nito. Naging interesado si Etch, kaya pinilit si Kunon na magpakita ng kakayahan. Nilaro ni Kunon ang manika, pinapalipad ito pabalik-balik sa hangin, na kinilabutan ng kalahati ng kastilyo. Dahil dito, nakatanggap siya ng isa pang pagsaway, at lahat ng kasali ay pinapilit humingi ng paumanhin. Habang papalubog ang araw, ipinahayag ni Etch na pumasa na si Kunon sa mga pagsusulit at sinabi na personal siyang magtatalaga ng isang salamangkero upang higit pang paunlarin ang kanyang mahika. Lubos na natuwa si Kunon at dali-daling nagpunta upang ipaalam sa kanyang ama, na nagalit matapos marinig ang dalawang reklamo tungkol sa kanyang anak sa loob ng ilang oras lamang. Sinaway niya si Kunon dahil sa kapabayaan sa paggamit ng mahika, at pagkatapos ay umalis patungo sa kanilang mansyon, iniwan si Kunon kay Ray. Napagtanto ni Ray na kailangan ng magmadali si Kunon patungo kay Marie, o mahuhuli siya sa kanilang hapunan. Iginiit ni Ray na gamitin ang mahika upang makarating doon sa tamang oras. Nagpa siya silang subukan ito. Bumuo si Kunon ng isang bula ng tubig, habang ginamit ni Ray ang wind magic upang itulak ito pasulong na parang lumilipad na carpet. Lumipad sila sa himpapawid at nakarating sa silid ni Marie sa ilang sandali lamang. Sa kasamaang palad, nakalimutan ni Ray na pabagalin ang kanyang mahika at tuluyang pinatay ito, dahilan upang mahulog sila. Nahuli sila sa ikatlong pagkakataon ng araw na iyon ni Knight Dario, na labis na inis at nagbigay ng isa pang mahabang lektura, habang si Marie ay naghihintay sa kanyang damit para sa pagdating ng kanyang prinsipe. Sa wakas,
Ipinaalam kay Mira na dumating na si Kunon, mabilis siyang tumakbo papunta sa pintuan upang salubungin siya para masimulan na ang kanilang date. Maya-maya, dumating sila sa restaurant gaya ng plano. Pagkaupo, tinanong ni Mira si Kunon tungkol sa araw niya sa Black Tower. Sinabi ni Kunon na napakasaya ng araw niya. Nakilala niya ang kapatid ni Mira at ilang iba pang mga mage. Nakapasa rin siya sa pagsusulit, kaya magkakaroon na siya ng instructor, kahit hindi pa niya alam kung sino iyon. Napansin ng kasambahay na walang tigil sa pagsasalita si Kunon habang tahimik lang na nakikinig si Mira. Ngunit mukhang masaya naman ito kaya ayos lang. Madaldal siya dahil bihira na niyang makita si Mira mula nang sila'y magtapos. Gusto niyang maikwento ang lahat habang may pagkakataon. Nangako pa siya na kapag nagpakasal sila, gugugol sila ng mas maraming oras na magkasama hanggat gusto niya. Dahil doon, lalong tumibok ang puso ni Mira. Kahit tapos na ang date, ilang oras pa siyang nakahiga sa kama, sinisipa ang mga paa sa tuwa. Kalaunan, umuwi si Kunon at gumawa ng ulat sa kanyang silid. Biglang tinawag siya ni Aiko para humingi ng tulong sa kanyang mahika. Lumabas siya para alamin kung ano ang kailangan nito. Hiniling ni Aiko na gumawa siya ng mga bula ng sabon para mas madaling makapaglaba. Pumayag si Kunon, kahit bahagyang naiirita dahil kailangan pa niyang tapusin ang ulat. Ngunit sinabi ni Aiko na hindi mabuti ang magkulong sa silid buong araw, at binalaan siya na kung kulang siya sa sikat ng araw, hindi siya tatangkad. Tinanong ni Kunon kung totoo bang mas gusto ng mga babae ang mas matatangkad na lalaki. Sinabi ni Aiko na karamihan ay oo, pero magugustuhan pa rin niya siya kung tumangkad man siya o manatiling maliit. Pagkatapos maglaban ni Aiko, humiga sila ni Kunon sa damuhan. Tinanong niya kung may dumating bang liham para sa kanya ngayon. Wala raw, at tinanong siya kung may hinihintay ba siya. Ipinaliwanag niya na naghihintay siya ng abiso mula sa tower tungkol sa talagang instructor sa kanya, pero wala pa ring balita. Sa totoo lang, may desisyon na, kaso karamihan sa mga mage ay natatakot lang na sunduin ang taong iyon. Sa wakas, may isang mage na pumunta sa silid ni Zian upang iparating ang utos ng Grand Mage, ngunit sinalubong siya ng tambak na kalat na mga papel. Nang magising si Zian, sinigawan niya ito dahil ginulo ang mahalaga niyang tulog at humingi ng paliwanag. Nagmamadaling sinabi ng mage na nais siyang makita ng Grandmaster, at agad itong nakakuha ng atensyon ni Zian. Ilang araw matapos iyon, nakatanggap si Kunon ng liham na nagsasabing may itinalaga na siyang guro. Tuwang-tuwa si Io para sa kanya. Ngunit nang malaman niyang si Zan, ang maalamat na mage na kilala sa buong kaharian, ang magiging instructor niya, halos hindi siya makapaniwala. Maraming babae ang handang gawin ang lahat para lang makilala ito. Dahil magiging guro siya ni Kunon, marami siyang pagkakataong makausap ito. Kalaunan, makikitang magkasama si Raya at Mira sa loob ng palasyo ng hari. Tumungo sila upang makipagkita kay Zian. Ayon sa batas, kailangang makatanggap muna ng direktang utos mula sa maharlikang pamilya ang isang royal sorcerer bago umalis ng palasyo, kaya balak nilang italaga si Zian bilang gwardya ni Mira. Nagiging perpektong dahilan din ito para mabisita niya si Kunon. Gayunpaman, nananatiling may tampo si Rizhia, dahil sana siya ang napiling maging instructor ni Kunon. Habang nasa daan, nasalubong ni Mira ang dalawa pa niyang nakatatandang kapatid na sina Everil at Lidelia. Kahit maayos ang relasyon niya kay Raya, iba ang pakikitungo ng dalawa. Kinutya nila siya, pinuri ang talento ni Kunon habang tinatawag si Mira na pangkaraniwan at walang silbi, na nabubuhay lang sa anino nito. Pinutol sila ni Rizhia at sinabing tumabi kung wala silang mahalagang sasabihin. Naiinis man, hindi nila siya masagot kaya agad silang umalis. Kalaunan, naghihintay si Kunon sa hardin kasama si Aiko para sa pagdating ni Zian at Mira. Nang huminto ang karwahe, tumayo siya upang salubungin sila. Nagulat siya nang si Mira ang unang bumaba. Hindi niya inaasahan ang pagdating nito, ngunit napangiti siya sa saya. Habang nag-uusap sila, bumaba si Zian mula sa karwahe. Sa sandaling pumasok ito sa saklaw ng pandaman ni Kunon, bigla siyang natahimik. Samantala, lihim na kinabahan si Aiko nang makita si Zian, pilit pinananatiling kalmado ang kanyang mukha. Ang mahiwagang enerhiya na nararamdaman ni Kunon mula kay Zian ay sobrang makapal, higit pa sa kahit anong royal sorcerer na nakilala niya noon. Napansin ni Mira na biglang naging tahimik si Kunon at tinanong kung may problema. Sinabi niya na wala at ipinakilala ang sarili kay Zian.
Direktang sinabi ni Zian na ayaw niyang naroroon. Dumating lang siya dahil nabanggit ng Grandmaster ang isang interesanteng batang mage, kahit duda siya kung matutugunan ni Kunon ang kanyang inaasahan. Lumapit naman si Dario at formal na ipinakilala ang sarili bilang kabalyero na itinalaga upang bantayan si Mira at Zian sa paglalakbay. Sinabi ni Kunon na masaya siyang makita siya muli, na ikinagulat ni Mira. Ipinaliwanag niya na si Dario ang kabalyero na minsang sinaway siya at sinishiyan ng 3 beses noong huling pagbisita nila sa kabisera, ngunit ginagawa lamang nito ang kanyang tungkulin. Ilang minuto ang lumipas, naupo sina Kunon, Zian, at Mira sa isang mesa sa hardin. Nakatuon si Kunon kay Mira, halos hindi pinapansin si Zian. Naiinis si Zian habang pinapanood silang mag-flirt, kaya pinagsasaluhan niya ang mesa at iginiit na pag-usapan na nila ang tungkol sa mahika. Upang maliitin si Kunon, nagtanong si Zian ng mga katanungang lampas sa antas ng isang estudyante. Gayunpaman, matiwasay na sinagot ito ni Kunon. Tinanong ni Zian kung naiintindihan niya ang compound spells. Ipinaliwanag ni Kunon na ito ay nabubuo sa pamamagitan ng paghahati at pag-aayos muli ng magic circle ng isang spell upang makalikha ng bagong epekto. Tinanong ni Zian kung ilang bahagi ang kaya niyang hatiin sa isang spell. Inaasahan niyang 5 o 10 lang, kaya nabigla siya nang sabihin ni Kunon na kaya niyang pamahalaan ang 31 bahagi ng sabay, paminsan-minsan ay 32, kahit hindi pa stable ang kanyang success rate sa ganoong antas. Lubos na nagulat si Zian na kaya ni Kunon hawakan ang ganitong komplikadong mahika at nagsimulang maunawaan kung bakit interesado ang Grandmaster sa kanya. Gayunpaman, naniniwala pa rin siya ang nakahihigit. Ipinagmamalaki niyang kaya niyang hatiin ang isang spell sa 50 bahagi. Namangha si Kunon, hindi maimagine kung paano nagawa iyon ni Zian. Bago magpatuloy, tinanong ni Zian kung paano nalampasan ni Kunon ang 20-section wall na nakakapigil sa karamihan ng mage. Sinabi ni Kunon na nawala ang bottleneck nang magsimulang mag-layer ng spells. Humanga si Zian na natuklasan niya ang ganitong advanced na paraan mag-isa. Ipinapaliwanag nito kung bakit nagkumpetensya ang ibang royal sorcerers para maging instructor niya. Napakabihira ng ganitong talento. Gayunpaman, nagpa siya si Zian na subukin pa siya. Humiling si Kunon na makita ang isang 50-layered spell, pero tumanggi si Zian. Kahit makita niya ito ng minsan lang, hindi niya ito makokopya, at hindi pa siya opisyal na tinatanggap bilang estudyante. Kailangan muna niyang patunayan ang kanyang kakayahan. Gumawa si Zian ng pader na gawa sa lupa gamit ang mahika at iniutos kay Kunon na wasakin ito gamit ang kanyang spells. Binanggit din niya na narinig niya mula kay Raya ang tungkol sa waterbed spell ni Kunon at hiniling na gumawa siya nito para makapagpahinga habang nag-oobserba. Sa simula, inaasahan lang ni Zian na isang simpleng unan ang magiging resulta. Nang humiga siya, agad siyang nakatulog dahil sa labis na ginhawa. Hindi niya sinisisi si Aiko, ganito rin ang nangyari sa kanya nang subukan niya ito. Samantala, pinag-aaralan ni Kunon ang pader na bato, naghahanap ng kahinaan na pwedeng samantalahin. Ngunit ito ay perpekto, matibay, makinis, at pinalakas ng masiksik na mana ni Zian para manatiling matigas. Nararamdaman niya na ang spell na bumuo nito ay may higit 40 bahagi. Hindi pa rin niya alam kung paano kontrolado ni Zian ang ganitong dami ng layers, pero hindi iyon mahalaga. Alam na niya ang pinakamabisang paraan para wasakin ito. Mas gusto pa rin niyang gawin ito habang nanunood si Zian, kaya umupo siya sa tabi ni Mira at nag-usap habang naghihintay na magising ito. Pagkalipas ng 2 oras, nagising si Zian mula sa kanyang tulog. Nang makita niyang buo pa rin ang pader, tinanong niya kung sumuko na si Kunon. Sinabi ni Kunon na hindi pa niya sinisimulan. Tinanong niya kung handa na si Zian, at tumango ito. Ibinato ni Kunon ang kanyang bubble spell. Agad na naunawaan ni Zian ang kanyang layunin at tinanong kung paano niya ito naisip. Ipinaliwanag ni Kunon na gaano man katibay ang pader, lupa pa rin ito. Kung mababasa ito ng sapat na tubig, mapupuno at tuluyang babagsak ng mag-isa. Pinuri siya ni Zian. Karamihan ay gagamit ng lakas, pero pinili ni Kunon ang sipag at husay. Ang ganitong disiplina ay mahalaga para sa isang mage. Ipinahayag ni Zian na simula ngayon, opisyal na siyang estudyante niya. Nakangiti si Kunon, masayang magkaroon ng mahusay na guro habang si Mira ay nasa kanyang tabi. Ngunit pinutol ni Zian ang pagpapalandi ni Kunon, sinasabing wala na siyang oras para doon.
Maraming spells ang kailangan niyang matutunan at walang katapusang pananaliksik ang hinihintay sa kanya. Pagkatapos, tumingin siya kay Mira at tinanong kung ano ang balak niyang gawin. May pambihirang talento na si Kunon, sandali na lang ay magiging isa na siya sa pinakamakapangyarihang tao sa kaharian. Pagdating ng araw na iyon, maraming babae ang hihingi ng kanyang kamay. Paano siya makikilala sa iba? Naiintindihan ni Mira ang ibig niyang sabihin, pero sinabi ni Kunon kay Zien na tigilan na ang pagiging mabagsik. Sinabi ni Zien na wala siyang masamang intensyon, sumusuporta siya sa kanya. Gayunpaman, iginiit ni Kunon na may mga salitang hindi dapat sabihin ng diretso. Sa ugali ni Zien, hindi siya magugulat kung minsan ay naitulak niya ang taong minahal niya at nawala ito sa iba nang hindi niya namamalayan. Ang sinabi ay tumama kay Zien, pero tumanggi siyang aminin ito at sinigawan si Kunon na manahimik. Sa gabing iyon, umuwi si Mira at pinag-isipan ang mga sinabi ni Zien. Alam niya na magiging kahanga-hanga si Kunon balang araw, at kung nais niyang manatiling karapat-dapat sa kanya, kailangan din niyang pagbutihin ang kanyang sarili. Kinabukasan, bumalik si Zio kasama si Prinsesa Miria at tinawag si Kunon, sinabing siya ang pinakaswerteng bata dahil siya ang sinasanay ng pinakamahusay na mage sa buong kaharian. Si Kunon, nasanay mambola, agad siyang pinuri pabalik at sinabing pinagpala siyang maturuan ng pinakagwapong lalaki sa kaharian. Natuwa si Zio at ngumiti, sabay babala na magiging mabigat ang pagsasanay ngayon at walang palugit. Dramatikong hinawakan ni Kunon ang ulo niya at sinabing kung magpapagaan si Zio, iisipin niyang hindi na siya mahal. Bahagyang nailang si Zio sa kalokohan niya, kaya pinagsabihan siyang magayos at pinapasok siya sa loob. Pagpasok sa silid, nawala ang excitement ni Kunon. Sa halip na mahika, inutusan siyang kopyahin ang mga memo ni Zio sa maayos at formal na dokumento na may malinis na sulat kamay, malinaw na sariling trabaho ni Zio na ipinasalang sa kanya dahil sa Catamaran. Kahit gusto niyang magprakti ng mga bagong spell, wala siyang magawa kaya pumayag siya. Pagkatapos, pinaalis ni Zio ang iba, sinabing ang mga papel ay mga lihim ng estado na siya lang ang dapat makabasa. Humingi ng paumanhin si Kunon kay Miria at nangakong tatapusin agad at babalik. Ngumiti siya at umalis kasama ang iba. Pagkaraan, hinarap ni Zio si Kunon at inutusan siyang likhain muli ang waterbed na ginawa niya kahapon. Agad siyang gumamit ng mahika at bumuo ng mainit at malambot na higaan na gawa sa tubig. Walang imik, humiga si Zio rito at agad nakatulog. Bamantong hininga si Kunon at ipinagpatuloy ang kanyang gawain. Sa labas, hinayla ni Prinsesa Miria si Aiko papunta sa gazebo at ibinulong na palihim siyang nagsasanay ng espada nitong mga nakaraang araw, at pinakihusapang huwag muna itong sabihin kay Kunon. Nagulat si Aiko, bihirang magsanay ng espada ang mga prinsesa, ngunit pumayag siyang manahimik. Pagkatapos, kinuha ni Miria ang kanyang kahoy na espada at pumasok sa arena laban kay Dario. Sa kanilang ensayo, halata ang kakulangan niya sa karanasan, ngunit malinaw ang mabilis niyang pag-unlad. Pinagbubuti niya para kay Kunon. Dahil sa marka niyang parang bayani, tiyak na sisikat siya, kaya gusto rin niyang maging malakas at mahusay upang maging magkapantay sila. Sa itaas, patuloy na kinokopya ni Kunon ang mga lumang pergamino. Pinapabagal siya ng magulong sulat, bawat pahina puno ng baluktot na letra at malabong diagram. Habang nahihirapan siya sa isa pang memo, nagising si Zio, presko na ulit, at tinanong kung gaano nakalayo ang kanyang nagawa. Sumagot si Kunon na halos kalahati na ang tapos. Sa halip na purihin, tinukso siya ni Zio, sinabing kahit bulag ay mas mabilis pa magtrabaho kaysa sa kanya. Gumanti si Kunon, sinabing mabubulag ang kahit sino sa kakabasa ng sulat kamay ni Zio. Dagdag pa niya, mas maayos pa raw tingnan ng isang bulating lupa na hinayla sa putik at pinahid sa papel. Napangisi si Zio at sinabing huwag ihambing ang pino niyang sulat sa isang uod. Sumagot si Kunon na magpapadala siya ng invoice para sa lahat ng sapilitang trabahong ipinapagawa sa kanya. Binalaan siya ni Zio na huwag masyadong magpatalino, dahil sinasanay pa rin siya kahit ngayon. Ipinaliwanag niya na ang mga binabasa ay madaling makalimutan, ngunit ang mga bagay na pinaghihirapan ng utak intindihin at maingat na isinusulat ng kamay ay mas lumalalim sa isipan at nagiging kaalamang hindi basta nabubura. Sa wakas, naunawaan ni Kunon ang silbi ng paulit-ulit na pagkopya at nagpasalamat sa aral. Pagsapit ng gabi,
Naghanda nang umalis si Zio at inutusang tapusin ang natitirang gawain bago siya bumalik. Bago siya makaalis, pinigilan siya ni Kunon at nagtanong tungkol sa kakaibang diagram sa isang memo na parang isang spell. Sandaling nag-isip si Zio, saka sinabing mas madaling ipakita kaysa ipaliwanag, kaya pinapunta siya sa kabisera sa susunod at doon niya ito ipapakita. Sumigla si Kunon, saka humarap kay Prinsesa Miria, sinabing magkikita silang muli sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, bumalik siya sa kabisera at naghanda pumasok muli sa Black Tower. Pinalibutan siya ng mga mahikiro ng palasyo, masayang makita siyang muli, at sunod-sunod siyang tinanong. Bago siya makasagot, dumating si Zio at inutusan siyang sumunod. Nagtanong si Rai kung bakit niya isinasama si Kunon sa loob, at nagtaka kung dadalhin ba siya sa Demon Room. Hindi siya pinansin ni Zio at inutusan si Kunon na gawin ang waterbed. Sumunod si Kunon, at ang mainit at malambot na higaan ay agad nakatulog ang mga mausisang estudyante. Nagpatuloy sila pataas. Sa daan, tinanong ni Zio kung alam niya ang tungkol sa magic weapons. Sagot ni Kunon, ito ay mga armas na nag-channel ng mana ng may-ari. Tumango si Zio at dagdag pa, na may ilang mahikiro na espesyal ang trabaho sa paggawa nito para sa mga royal. Binuksan niya ang kanyang study, na puno ng alikabok at nakasalansan ang mga scroll. Namangha si Kunon, at sabik na hinalughog ang mga ito, natuklasan ng sunod-sunod na spell na hindi pa niya nakikita. Habang nagbubukas ng isang bundle, nakita niya ang isang restricted grimoire para sa piling royal mages at biro niyang gagamitin ang nepotismo para mabasa ito. Ngumiti siya kay Zio at sinabi na gusto niyang manirahan doon magpakailanman. Ngumiling si Zio at sinabi kay Kunon na hindi niya kailangang manirahan doon, isang araw, maaari niyang ariin ang lahat kung gusto niya. Pagkatapos, itinuro niya ang isang kahon, sinabing ilang buwan na niyang binubuo ang isang espesyal na magic tool. Ang diagram na nakita ni Kunon kahapon ay blueprint nito. Binuksan ni Kunon ang kahon at natagpuan itong walang laman. Naguluhan, tinanong niya kung ano ang gamit nito. Ipinaliwanag ni Zio na gumagawa siya ng isang aparato na kayang lumikha ng anumang gusto nila nang hindi gumagalaw. Kung gusto niya ng mansanas, simple lang, gagawa ito ng isa. Sabi ni Kunon, gusto rin niya ng isa na gumagawa ng pancakes. Dagdag ni Zio na sa tulong ng water magic ni Kunon, maaari na nilang simulan ang testing at ihanda ito para sa merkado. Ang earth magic niya ang gagawa sa panlabas na bahagi, habang ang water magic ni Kunon ang hahawak sa masalimuot na mekanismo sa loob. Nauunawaan ang potensyal nito, pumayag si Kunon na tumulong. Pagkatapos, bumaba sila para sa tanghalian, kung saan binanggit ng headmaster ang isang kilalang akademya ng wizardry at witchcraft na dinadaluhan ng mga mage mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nang marinig ito ni Kunon sa unang pagkakataon, natuwa siya. Sinabi ni Zio na huwag masyadong mag-isip tungkol dito, ang mga edad 12 pataas lang ang maaaring mag-enroll, at si Kunon ay 10 pa lamang. Lumipas ang 2 taon, at sa wakas, nagpasya si Zio na subukin si Kunon sa lahat ng natutunan niya. Nagharap sila sa harap ng iba habang inihahanda ni Kunon ang kanyang water magic para salakayin ang anumang ihahagis kay Zio. Ngumiti si Zio at pinaputok ang isang volley ng earth spikes. Sumagot si Kunon gamit ang compound magic, bumuo ng matitibay na patak na sumipsip sa impact, at bumalik bilang isang malakas na alon na bumagsak sa mga paa ni Zio. Tumango si Zio at sinabi na nakapasa siya. Nagsimulang ngumiti si Kunon. Bumalik sila sa loob, kung saan ipinakita ni Aiko ang isang magic pot na lumilikha ng bagong pie gamit lang ang mahika. Tinikman ito ni Prinsesa Miria at sabi niya na parang bagong labas lang sa oven. Dagdag ni Kunon, mabenta ang kanilang device, ngunit nagreklamo siyang wala pa siyang nakikitang pera dahil lahat ng kita ay napupunta kay Zio. Pagkatapos, sa study, napansin ni Miria na nakagawa na sila ng higit 5 matagumpay na kagamitan. Sabi ni Kunon, may isa pang proyekto sa paggawa, kasama ang 5 bagong teorya ng mahika na nailathala sa kanilang manual. Sinabi ni Zio na huwag mag-alala sa kasalukuyang proyekto at pinaalalahanan siya na magpaparito siya ng 12 ngayong spring at dapat maghanda para sa Magic School. Tumanggi si Kunon, iginiit na si Zio lang ang tanging guro na kailangan niya. Sagot ni Zio, bilang isang earth mage, hindi niya kayang turuan si Kunon ng marami tungkol sa water magic. Higit pa rito, malawak ang mundo at maraming natatanging water mages ang nasa akademya.
Nag-aalangan pa ring umalis si Kunon, ngunit hinihikayat siya ni Prinsesa Miria, sinasabing dapat siyang lumaki at maging dakilang sorcerer at pinapangako niyang pagbutihin rin ang sarili para muling magkita silang pantay. Noong gabing iyon, matapos ang huling pamamaalam kay Zio, bumalik si Kunon sa kanyang study. Napagnilayan niya kung paano ang mga taon ng pag-asa sa kanyang mga pandama sa halip na sa paningin ay nagpatahimik sa kanyang tunay na pangarap, ang makalikha ng gumaganang mga mata para sa kanyang sarili. Naintindihan niya na kailangan niyang maging mas malakas, at iyon ay nangangailangan ng gabay mula sa isang tunay na water mage. Lumipas ang mga araw habang ang kanyang pagkahumaling ang nagtutulak sa kanya na mag-eksperimento. Pagkatapos ng hindi mabilang na pagkabigo, isang umaga ay sumiklab ang kaliwanagan. Sobra niyang pinag-isipan ang bagay. Simple lang pala ang sagot, isang salamin na magre-reflect sa mundo at magpapadala nito sa kanyang isipan. Agad siyang nagsimulang gumawa. Sa wakas, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, binuksan niya ang kanyang mga mata at nakakita. Lumuhad ang mga luha, isa pang kauna-unahang karanasan. Naglakad siya sa silid, pinag-aaralan ang mga libro, pagkatapos ay ang bintana, tinitingnan ang kanyang refleksyon, hanggang sa mapansin niya ang isang higanteng insekto na halatang nakatayo sa likod niya. Nagpasya siyang baliwalain muna ito dahil espesyal ang sandaling ito, at matagal na niyang itinakda na ang unang gagawin matapos makakita ay ang titigan ng mabuti ang sarili. Kaya lumikha siya ng salamin at sinuri ang kanyang mukha. Sa kasamaang palad, napagtanto niyang karaniwan lang ang itsura niya. Hindi kasing impact ng inaasahan ang revelasyon. Pagkatapos noon, hinarap ni Kunon ang higanteng alimango at tinanong kung bakit ito naroon, dahil tiyak na hindi ito normal. Tahimik ang alimango, at saglit niyang naisip na baka ito ang tunay na anyo ni Aiko. Ngunit agad ding napatunayang mali ang hinala nang bigla siyang pumasok sa silid makalipas ang ilang sandali. Dahil sa gulat, napaatras si Kunon at natisod papunta sa alimango. Ngunit nang matamaan niya ito, napagtanto niyang hindi talaga ito naroon. Nakikita pa rin niya, pero dumaan lang ang kamay niya rito nang subukan niya itong hawakan, bagay na labis niyang ikanalitaw. Nagtaka rin si Aiko kung bakit kumakawi siya sa hangin. Ngunit napansin niya ang mahiwagang matang lumulutang sa tabi niya at naunawaan niyang natupad na niya ang layunin. Labis ang tuwa niya kaya niyakap niya ito ng mahigpit, ngunit aksidenteng nataman ang mahiwagang mata. Dahil sa pag-ikot nito, nahilo si Kunon. Humingi ng tawad si Aiko, saka sinabi na dahil espesyal ang araw na ito, nais niya siyang ipaghanda ng espesyal na handaan bilang pagdiriwang. Nagustuhan iyon ni Kunon, ngunit may maliit pang problema, nasa gitna pa rin ng silid ang higanteng alimango, at tila wala man lang kamalay-malay si Aiko na naroon ito. At para mas lalong gamulo, may nakita si Kunon na itim na sungay sa ulo ni Aiko. Hindi niya ito kailanman nabanggit, at tila wala siyang kamalay-malay na mayroon siya nito. Hindi alam ni Kunon kung ano ang iisipin, kaya pinili muna niyang isantabi iyon at harapin na lang sa ibang oras. Pagkaraan, lumabas siya upang maranasan ang tunay na anyo ng mundo sa labas. Akala niya'y mamamangha siya sa gandang tanawin ng kapatagan, ngunit sa tulong ng kanyang mahiwagang paningin, ang nakita niya ay isang mapanglo na lupain, may itim na araw at mabigat na himpapawid. Hindi ito ang inaasahan niya. Ngunit dahil ngayon lang siya nakakita ng langit, hindi niya matiyak kung normal ba ito. Maya-maya'y sumunod si Aiko. Papunta sila sa pangunahing gusali upang ipaalam sa iba na nakakakita na siya. Ngunit nababahala pa rin si Kunon dahil sinusundan pa rin siya ng higanteng alimango, at hindi pa rin ito nakikita ni Aiko. Pagdating nila sa bahay, labis ang tuwa ni Iksho at ng ina ni Kunon nang marinig ang balita. Masaya rin siyang makita ang dalawa. Ngunit may napansin siya, may pakpak si Iksho, at ang kanyang ina ay may magkaibang kulay ng mga mata. Mukhang kahanga-hanga ang mga ito. Ngunit tulad ng sungay ni Aiko, siya lang ang nakakakita. Hindi pa rin niya alam kung bakit. Ilang sandali pa, mabilis na umakyat sa hagdan ang kanyang ama matapos mabalitaan ang kanyang paningin. Inasahan ni Kunon na may kakaiba rin itong katangiang hindi nakikita ng iba. Ngunit sa halip, nagmistyala itong naglalakad na sakuna, kasing bangis ng isang anti-spiral. Wala ni isa sa kanila ang may kamalay-malay sa mga di nakikitang katangian nila, kaya naisip ni Kunon na walang saysay kung babanggitin pa ito. Nagpasya siyang maghintay at humingi ng payo kay Zian kapag may pagkakataon. Hindi nagtagal,
nakarating sa kastilyo ang balita tungkol sa tagumpay niya. Pinayagan si Zian na lumabas upang dalawin siya kahit hindi na siya nito guro, dahil espesyal ang okasyon. Kinahapunan, dumating ang karwaheng mula sa kastilyo. Unang bumaba si Ameria at masayang binati si Kunon. Sinabi niyang natutuwa siya sa natupad niyang pangarap at hiniling na makita kung paano gumagana ang kanyang mahika. Sumang-ayon si Kunon. Binubuo niya ang mahiwagang mata at ipinaliwanag na sinasalamin nito ang lahat ng imahe at direktang ipinapadala sa utak niya, bagamat kailangan pa ring nakabukas ang tunay niyang mga mata upang makakita. Doon napansin ni Miraka na nakapikit siya kanina pa, kaya hiniling nitong tingnan siya. Kinabahan si Kunon dahil hindi niya alam ang magiging anyo nito. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at tumingin kay Ameria. Sa kabutihang palad, normal ito at kasing ganda ng inaasahan niya, bagamat may balahibong nakausli sa ulo. Pinili na lang niya itong balewalain. Dumating din si Dario upang batiin siya. Sa paningin ni Kunon, may dala itong tila maalamat na espada sa likod. Ngunit walang sinabi iyon kumpara sa nakita niya nang dumating si Zian, mistula itong nilalang na purong liwanag. Hirap siyang titigan ito dahil sa tindi ng ningning. Noong una, inakala ni Zian na nagbibiro lang si Kunon, ngunit sinabi niyang seryoso siya, mukha raw itong teleponong naka-max brightness sa gitna ng gabi. Inanyayahan niya si Zian sa loob dahil may pribado siyang gustong pag-usapan, at pumayag naman ito. Habang papasok sila, nagtungo si Ameria sa hardin upang ipagpatuloy ang ensayo kasama si Dario gaya ng dati. Sa loob, ikinwento ni Kunon ang lahat mula nang makakita siya, ang higanteng alimainggong laging sumusunod sa kanya at ang mga kakaibang katangiang nakikita niya sa mga tao. Natawa si Zian dahil ngayon lang siya nakarinig ng ganoong kwento. Ngunit hindi iyon biro para kay Kunon. Kapag nagpakasal siya kay Miraka at tumira sa villa kasama nito, ayaw niyang may higanteng alimainggong nakamasid sa bawat galaw niya. Sa kabila nito, naniniwala si Zian na nagsasabi siya ng totoo, dahil masyadong malinaw ang mga detalye para imbento lang. Natuwa rin siya nang marinig na nakikita siya ni Kunon bilang nilalang na liwanag at ipinagmamalaki niya iyon kahit di niya alam ang ibig sabihin. May dalawang paliwanag siyang naiisip. Una, maaaring ipinapakita ng mahiwagang mata ni Kunon ang hugis ng kaluluwa ng mga tao, kaya nakakakita siya ng mga nakatagong anyo na hindi napapansin ng iba. Sumang-ayon si Kunon na posible iyon. Ngunit kung totoo, ibig sabihin ay higanteng alimango ang kanyang kaluluwa, at ayaw niyang tanggapin iyon. Iminungkahi rin ni Zian na baka mga guni-guni lang ito dulot ng matinding sakit mula sa sobrang mahika. Ngunit hindi pa naririnig ni Kunon ang tungkol sa magic sickness, kaya hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Zian na may mga lugar sa mundong ito na siksik sa mahikang enerhiya. Minsan, habang dumaraan siya roon, bigla siyang nahilo, parang nakainom ng 20 tagay ng alak. Kasabay nito, nakakita siya ng maraming nilalang na walang pisikal na anyo na gumagala sa paligid. Kahawig ito ng nararanasan ni Kunon, ngunit wala silang sapat na datos upang makatiyak kung iyon nga ang dahilan. Sinabi ni Zian na mas mauunawaan nila ito habang mas marami pang bagay ang tinitingnan ni Kunon. Hanggang doon, kailangan muna nilang magbuo ng mga teorya at maghanap ng pattern. Tinanong ni Kunon kung posible bang nagkamali siya sa paglikha ng mahiwagang mata, kaya kung ano-ano ang nakikita niya. Ngunit sinabi ni Zian na imposible iyon, dahil anumang likhain ng isang henyo tulad niya ay tiyak na gagana. Maraming nilalang sa kalikasan ng iba-iba ang paningin, may hindi nakakakita ng kulay, may maraming mata, at may wala man lang. Walang iisang tamang paraan ng pagtingin, kaya ayos lang kung kakaiba ang paraan niya. Dagdag pa niya, maaaring may kahulugan ang mga bagay na nakikita niya na hindi pa nila nauunawaan. Ngunit sa ngayon, mas mabuting huwag muna niyang ikwento sa iba ang mga kakaibang nakikita niya, dahil hindi ligtas na makaakit ng pansin bago niya maintindihan kung paano ito gumagana. Sumang-ayon si Kunon kay Zian at natuwa siyang dito muna siya humingi ng payo. Ngunit masakit pa rin sa mata ang direktang pagtitig sa kanya, kaya hirap siyang mag-focus. Kinagabihan, tapos na sa ensayo si Miraka. Nasa loob pa rin sina Kunon at Zian, at hindi siya makaalis nang wala si Zian, kaya naghintay siya sa labas kasama si Aiko. Dahil malapit na ang kaarawan ni Kunon, tinanong ni Miraka kung ano ang magandang regalo. Sinabi ni Aiko na matutuwa si Kunon sa kahit ano mula sa kanya, kaya huwag na siyang mag-alala. Maya-maya,
lumabas din sina Kunon at Zien. Ngunit pagtingin ni Zien kay Miraka, napatawa siya ng malakas, dahil nai-imagine niya kung gaano ito kakatawa sa paningin ni Kunon na may balahibong nakausli sa ulo. Kalaunan, tinulungan ni Aiko si Kunon na linisin ang opisina. Tinanong niya kung saan ilalagay ang tumpok ng libro. Sinabi ni Kunon na nabasa na niya ang lahat, kaya ibalik na lang sa aklatan ng pangunahing gusali. Nililinis niya ang opisina dahil ngayon ang ika-12 niyang kaarawan, at formal na siyang mag-aaral sa paaralan ng Mahika. Kinagabihan, naghanda ng salo-salo ang pamilya niya at ibinigay ang mga regalo. Masaya sila para sa kanya, ngunit nalulungkot din dahil lilipat siya ng malayo. Pinakaapektado ang kanyang ina, dahil hindi niya alam kung paano kung wala na si Kunon sa tabi niya. Tiniyak ni Kunon na gaano man siya kalayo, mamahalin niya pa rin siya palagi. Kinagabihan, magkasama sina Kunon at Miraka sa balkonahe. Tinanong niya kung kumusta na ang paghahanda niya sa pag-alis. Sinabi niyang nag-empake lang siya ng ilang komportableng damit at mga pangunahing gamit, dahil mabibili na niya ang iba pagdating sa paaralan. Sa kasamaang palad, may pasok si Ameria sa araw ng pag-alis niya, kaya hindi siya makakapagpalem. Naiintindihan iyon ni Kunon at hindi siya nababahala. Napagpasyahan ni Miraka na ibigay na ang regalo. Inabot niya ang isang kahon. Pagbukas ni Kunon, nakita niya ang isang magandang pulse Ares. Sinabi ni Miraka na pares iyon, tig-isa sila. Kapag nahirapan siya sa magic school, kausapin lang niya ang pulse Ares na parang siya ang kausap. Gagawin din niya ang ganoon upang hindi sila mangulila. Sinabi ni Kunon na susulatan niya siya ng madalas. Sumang-ayon si Miraka, at nangakong hihintayin ang isa't isa gaano man katagal. Sa araw ng pag-alis, nagtipon ang pamilya niya upang ihatid siya. Pinipigilan nila ang luha, inaasahang malulungkot din siya. Ngunit napagtagumpayan na ni Kunon ang lungkot ng paghihiwalay, kaya kalmado siya. 4 o 5 taon lang naman siyang mawawala, at sabik siyang makilala ang mga salamangkero sa paaralan.